Guys, habang kumakain tayo, tuloy natin yan. Yung pinag-usapan nung last na, ngayon na healed or naghihiling ako, hindi actually tumitigil ang healing. Healing is a learning to grow. Healing is same sa learning para mag-grow ka. And a part of reflection. Para makita mo yung mga pagkakamali mo. Then, accountability. Aminin mo sa sarili mo, repentance. At sa Diyos. So, pag ituloy natin through self-worth. Ano ba yung self-worth na yun? Yan ay yung pagmamahal sa sarili. Alam mo na ang direction mo. Alam mo na talaga yung gusto mo. Lalong-lalo sa pag gusto mo ng relationship. Pinag-usapan natin relationship eh. Single ka man or may asawa ka. So, totoo talaga yung mga taong nagbibigay ng swerte. Kung may mga tao, na kunwari pag nag-business ka, kasi yun nga yung naisip mong gawin, na pagkuhanan ng pera. Isisirain ba yun? Or may direct na lang na may magiging customer ka ba? So, advice ko na lang kayo sa business through experience. Huwag na huwag kayo mag-business. Kasi kung anong parang magiging, kahit maganda yung intention mo, ang magiging consequences, kung madaming taong nai-insecure sa'yo, ayaw sa'yo ng walang dahilan, na-insecure sa'yo ng walang dahilan, yung tinutuward sa'yo is bad intentions lang, pero meron pa rin namang kukunti na na magsusupport sa'yo, and very thankful tayo doon. Sa business ha, kaya mag-survey kayo ng mabuti. Kung hindi, malulugi kayo. Kaya pag mag-business as much as possible, hindi nyo kilala ang mga tao. Lalong-lalo kung meron pa kayong online platform na inaasikaso katulad ko. Lalong-lalo kung ang platform mo is ganito. Kasi malaking tiis, control sa sarili, pag-asa, understanding, at pagtitiwala sa Diyos. Kung mahina kang tao, hindi mo kakayanin yung mga pinagkagawa ng mga tao sa paligid mo. Business yun sasabi ko. Pag magbi-business ka kilala ka. Or sa lugar mo mismo. At lalong-lalong high vibrational ka or frequency. Or pinapakilala mo yung growth sa sarili mo. Makikita nila yan, maririnig nila yan sa online platform kung ganito nga katotohanan ang mo. Kaya kung gusto nilang tumulong sa yung business na pinatayo, magpasalamat ka din araw-araw. Yun yung isang para tuloy-tuloy pa din. May part ka din. Hindi lang yung ikaw is nagbibigay ng swerte sa mga taong yun. Para tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay ng swerte sa kanila is magpasalamat ka sa araw-araw na kahit walang sales. And sa Diyos, lalong-lalo sa Diyos. Kasi darating talaga ang depression, stress, anxiety na yan. So, tuloy natin yung self-worth na yan. Meron tayong magandang verse, Ecclesiastes chapter 16, from 1 onwards. Nakalagay doon, walang kwenta kung marami kang anak na lalaki na hindi, pag sa katotohanan,
hindi marunong sa buhay. Pag i-relate natin sa Diyos, hindi maka-Diyos. Same naman actually, ang inaano naman ng Panginoon is buhay. Bakit? Sila ang may lakas mga abuso, yung mga bugbog. Sila ang may lakas, yung sasabihin lang ng bibig nila is masisira yung dignity ng babae. Yung maghahanap sila physically ng ilalait sa'yo kung hindi nila nakuha yung gusto nila. Yung insulto or lait, di ba? Pero hayaan niyo yung mga yun. Papalakas natin yan. I-accept mo lang na narinig mo yan. Para, kasi may ibang tao pa na mas malakas ang negative na lumalabas sa bibig. Para pag narinig mo naman yun, wala nang effect agad sa emosyon mo. Kasi yun talaga ang sisira ng focus sa buhay bilang isang babae man or lalaki. Kasi merong mga babaeng ganun din. Siguro ang pains mo bilang isang lalaki or babae. Bakit pag may nagsabi na lalaki or babae sa'yo is ganun na insulto and insecurities. Ang pains and traumas mo is, of course, different gender. Kung lalaki ka, babae mo doon na kinakainisan na narinig. Siguro sa nanay mo at tatay mo mismo naririnig. Different gender, I mean. Bilang isang anak na lalaki, sa nanay mo lagi naririnig. Or bilang isang babae na anak, sa tatay mo na naririnig. Or sabihin mong cousins or kapatid. Pero different gender. Pag both, totoo, alam nyo, ganun minsan yung lumalabas sa isip ko. God, lait ba yun? I accept na naisip ko yun, naturan ko yun. Tapos bigla kong na-encounter tong Ecclesiastes 16 na to. 2 beses una sa Facebook. Pangalawa, naisip ko, disinerch ko, binasa ko yung from 1 to etc. Kasi yung binigay lang naman niya na verse is partial. Wala talagang kwenta ang mga tao, pero anak ang nilagay doon na ang alam is pang sariling interest lang. Pero pag i-relate mo doon sa Ecclesiastes 16, same lang. Ay, andito ako na nag-guilt trip sa aking sarili tapos ay meron naman palang yung pinag-iisip ko. Merong hindi dahilan Nakalimutan ko tuloy yung word. Meron palang face of katotohanan. Totoo, true experience. Kasi alisin na natin yung lalaki doon. Bakit naging lalaki? Kasi yung pinaglalaban nila, sila ang leader, sila ang man, sila dapat ang mag-guide. Hindi natin nakikita yun. Kaya mas dinuduro sila ng Diyos doon sa part na yun. Kasi yun ang pinaglalaban nila Gusto nila yung paglaban, tapos sila ang leader ng pang-rape, pang-aabuso. Kaya may mga babae na kumukuha o nagsusugsog ng mga lalaki para i-rape or gahasain yung kanilang kapatid or kaibigan. Nakikita natin mostly yan sa stories ng iba or sa movies na kaibigan mo po mismo ang nagplan para gumawa sa'yo yun. Dahil sa envy, jealousy, insecurities. Lalaki, lahat ang nagsimula kahit kay Adam and Eve. Ang sinimulan ng lalaki is hindi siya nag-stand bilang isang tunay na lalaki. Parang yung in-interpret niya doon is adult body and kid energy. Nagkasala din naman si Eve doon. Yan ang nire-represent natin bilang isang babae at yan ang isa sa hinihil natin, yung ancestral root bilang human. Tapos dinagdag nyo pa yung anghel. Anghel is iba sa identity ng human. Kaya laging nadadagdag dahil sa pag-betray ng first angel. Common sensely, magkaiba ang angel sa human. Iba yung part nila, iba yung trabaho, mas walang limit, sa angels. Sa human meron. Kasi not perfect na sila. Isa anghel dapat. Pero of course, may consideration. Hindi dahil being ka na ginawa ng Diyos,
sa anghel, may consideration naman na may pagkakamali. Na, tapos, patunayan mo lang yun. Pero sa tingin ko, same sa human na walang accountability. Kaya yun, may mga anghel na parusahan, tapos nakas dito para maranasan nila ang being human. Kasi ungrateful na nga, wala pang accountability. Same lang din naman sa human na ungrateful na nga, wala pang accountability. Pero huwag nating iparehas yung sarili natin. So, ayan yung Ecclesiastes 16 na yan. And ang healing is para palakasin yung gusto mong mangyari na maganda sa relationship at buhay. Relationship ang pinag-usapan natin eh. Na walang sisira nun. Hindi yung gusto ko ng mayaman, gusto ko ng, yung naging physical, materialistic lahat. Hindi pinag-usapan natin dito is spirituality, spiritual growth. Na kahit hindi mo i-consider yung materialistic world, sasabay din yan. Kasi may sinabi ko naman doon na kung mayaman siya, plus. Ang problemahin na lang natin is spirituality. At pag pumunta yung taong to na, wow, sisirain yung self-worth na yan na pinuprotektahan mo. Iba ba? Huwag mong pakinggan yan. Mas lalo mong i-pray sa Diyos. Darating at paniniwalaan mo yan. Yung magtutulungan kayo, kahit emosyon and through my experience in this life, sa lahi at tribe na pinanggalingan ko ngayon na life is emotional knowledge. Hindi yan importante. Kukunti lang ang nagko-consider dyan. Kasi nga, lahat naman tayo naging materialistic world, pero meron pa rin mga tribe or lahi na kinukonsider ang emotional na yan. Napaka-importante para mabalance yung relationship. Dito, kukunti lang, from 100%, 1% lang ang kinoconsider ang emotional knowledge. Kaya, huwag. Kaya pag sa business, hindi na tayo mag-deny. Nabanggit ko naman noon. At lagi pa na, ang pinakamalakas na business dito is inuman. Dahil dyan sa, nabanggit ko pa ata doon is, for sure, ang problema dito is hindi sila makapaglabas ng kanilang emosyon, kaya lagi kung hindi nila i-open yung sarili nila doon sa emotional knowledge na yan, yung pakikinggan yung kapwa nila, kasi indicate yan ng low vibrational or frequency people. Yung hindi ka marunong makinig naman sa problema ng ibang tao, pero gusto mong ikaw lagi ang pinapakinggan. Ayaw ko maging ganun, na kaya ko naman makinig sa problema ng ibang tao kahit ilang tao sa isang araw. Pero kailangan din ng self. Human is not perfect nga, di ba? Kailangan din ng self ng makikinig sa'yo kahit minsan lang. Magkakaroon ka ng ganun na partner, di kumuha ka nga ng ipupukpuk mo sa ulo mo, sa sarili mo. Lalong-lalo sa emosyon na pag magpapatong-patong yan, mag-burst ka na, ay, alam mo na ang mangyayari. Kasi isa yan sa dahilan kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa or partners. Emosyon. Hayaan mo kung may narinig ka sa taong to na, ay, yan lang ang inaano mo. Kung hindi nila nararanasan, i-pray mo na lang na hindi nila makita yun. Kasi hindi pa nila nakikita eh. For sure, ang consequences and karma nun is, ang buhay mismo magpapakita sa kanila kung anong pinagsasabi nilang hindi maganda. Kung hindi sila marunong mag-court ng isang babae or ipakita sa mga lalaki ang worth nila, aminin man sana nila sa sarili nila. Yun ang importante. So yun ang isa sa, hindi yung aminin na pitying self yun eh. Aminin na wala kasi akong kwenta, wala kasi akong ganito. Pitying self yun. Merong part na, oo, inaamin mo sa sarili, pero pitying making yourself down. Matuto ka, accept mo yun, matuto ka na harapin yun na laging yun ang ginagawa mo dati kung ganun ang ginagawa mo. I-uplift mo ang sarili mo
na baka doon sa paraan na yun, tataas yung confident mo sa sarili mo. Kailangan din nating inaaminin na ginagawa natin sa self natin yun kasi pang-aabuso din yan. Abusing your church na sasabi nila or body, mental health then and emosyon. Lucky! Aba, yung pusa, magdadive. Lucky! Ang tas-tas niyan. Will tuloy natin. Kaya importante yung self-worth na yan. Paninindigan ko yung... So, parang medyo napalitan kasi na-realize ko 6 pala. Yung 2.5 magiging 3.5. Or at least 4 or 5 sa mga napili ko. Pero dapat hindi mawala yung respect. Yan ang pinaka sa 3.5 na yun. Respect. Tapos, money solving, etc. Kasi lapitin nga tayo ng magbabankrupt sa atin. Kaya, malaking, pag magbi-business ka, malaking adjustment talaga yun. Malaking tiis, paniniwala na, doon sa laging umiiral na teaching na God provides. Malaking test yun. Kasi magiging test ka nga sa ibang tao, pero may mas malaking test na darating sa iyo. Test din nila kung tinitignan kanila tapos may binibigkas silang insulto at lait. Parang yung test na yun is maimimirror na, tignan nga natin kung hindi mangyayari sa'yo. Kahit wala kang iniisip na ganun. Ganun mag-isip ang test. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa binibigkas at iniisip nyo sa kapwa nyo. Kasi babalik yan. Mag-ingat din kayo sa intentions nyo sa kapwa nyo. At minsan nga parang maraming prayers sa isang araw na napapansin ko. Kaya survey properly your surroundings before doing a business. And sa work, kasi automatically may work ka, may suswelduhan ka lang, mag-ingat ka din sa mga taong mag-a-against sa'yo para magte-testify na mawalan ka ng trabaho. Laging naka-akilap yan sa spiritual na mag-lead ng. Kasi yung entities na mag-a-against din sa'yo. Kasi kaakilap ng test. Yan ang trabaho nung... Kasi nag-shift na Kung pupunta kayo sa aking other channel, may nag-shift actually sa trono ng evil. At naging yung evil demons or entities na yun, na hinahawakan niya dati, may trabaho sila sa test na yun, na parang nag-a-against. Para may mapatunayan na sinasabi nila. Magte-test ka nang wala kang patutunayan na parang wala kang ina-against. Hindi yung test. Walang test doon. Kaya parang may bumubulong sa'yo na gawin mo ito, ganyan, lalong-lalong masama na mga bagay. Nasa iyo ang desisyon. Kung itutuloy mo or hindi. Kung hindi, congratulations, you pass the test. Ganun lang yun. Pag hindi aminin or gustong i-accept ng mga taong yun, ang ganun na scenario na part nila, walang mangyayari sa'yo. Lagi mo nang i-blame ang demonyo, lagi mo lang i-blame yung, pero hindi mo nakikita yung hindi magandang ugali mo or hindi magandang face mo. Lagi na lang nakikita mo, wala kang maling nagagawa. Ibig sabihin, automatically wala ka ng accountability doon. Kahit marunong kang mag-preach, kung wala kang part na ganun, kahit na may natutulungan ka, pero may nag-a-against time sa tulong na isa. Tapos yung interest na yon, bad interest, time is 10-fold. I-minus mo yung isang tulong sa 10 na yun, na time is 10 folds, magiging 9. Mas malaki pa rin yung 9 na bad consequences. So, 1:10 equals, parang 1 minus 10 is equals to negative 9. Tapos kahit 100 ang tinulungan mo, i-multiply natin yung 100 times 10.
Tapos i-minus natin ang 100, magiging negative pa din. Kahit 1 million ang tinulungan mo sa magandang message. 1 million times 10, 10 million. Ang mababawasan, 1 million. 9 million pa rin yung bad consequences. Yan ang hindi natin naintindihan na gustong iparating ng consequences at karma. Kung maganda yung ginagawa mo, may mga tinulungan ka, may face yung 10 times fold na sinasabi nilang yun. The bad in the good. So, pag may tinulungan ka, good intention, wow, time is 10. 1 na isang tao na tinulungan mo, time is 10. So, parang 1 times 10 is equal to 10. Good consequences or good karma. Paulit-ulit na sasabihin, hindi lang ako nagsasabi ng mag-ingat ka sa sasabihin mo at iisipin mo sa kapwa mo. Sa relationship, talagang paninindigan ko yun kung wala. Kasi lost nga lahat ng generations ngayon. Alam ko yung hindi lang ako nag-start ng healing. Marami tayo dyan. Kung wala, naniniwala akong kahit maging single ako, nandyan pa rin ang Diyos na aakayin ako. Meron akong evidence na kahit gaganon-ganon yung taong yun makasalanan, kinakaya niya mag-isa. Sa taon niya, kaya niya pang maglaba ng t-shirt niya, pantalon niya, panty niya. Kasi, meron din siyang problema sa OC. Yung obsessive-compulsive, yung cleanliness. Kinakaya niya, kahit sabi, minsan nagre-reklamo siya sa mga sakit-sakit niya, lalong-lalo sa mga bones niya kasi matanda na siya. Paniniwala yan na merong Diyos na tumitingin sa'yo. Yung mga nakaka-observe ng taong yun, ay wow, meron nga talagang Diyos. Kung yung ibang tao na pitiing lang ang nakikita nila is, may mga anak ba yan, may mga apo ba yan, may mga ganito. Well, depende rin sa rason ng mga anak at apo kung bakit hindi nila tinitignan yung taong yun. Kasi meron talaga yung, may mga anak na gusto nilang ibagsak lahat sa taong to ang pagtingin doon, tapos bisibisihan sila. Pero actually, pag binalance mo naman yung proper time management, pwede. So, yung taong to na iniisip nilang, gusto nilang tumingin sa magulang nilang yun, well, iisipin din niya na ako lang ba ang anak? Busy din naman ako. Ginawa ko na ang part ko. Parang ganon. Ako din naman, ganon ako mag-isip. Dapat kung marunong kang ano ang responsibilidad mo sa ibang tao, dapat alam mo din ang responsibilidad mo. Parang lahat may dahilan, kaya huwag tayong basta mag-judge. Meron naman yung reasonable judgment. Yun yung ginudge mo yung taong yun dahil sa experience mo sa kanya. Reasonable yun. And magtutowards ka pa nang i-pray mo yung taong yun na hindi naman niya gawin sa ibang tao para. Pero depende pa rin sa consequences kung anong desisyon niya, kung anong gagawin niya sa taong yun, yung test na yun. Kung meron siyang dumating na part na accountability, niligtas niya yung sarili niya. Ibig sabihin, inaccept niya yung prayer mo na binigay mo, na tinulong mo sa kanya. Praying other people is helping them actually. Pag ayaw nilang accept yun, bahala sila. So again, pag magbi-business ka, magtratrabaho ka, always have a good, patient understanding, believe, and start building your relationship to God. Kung you're still starting. If you know Him before, continue building that very strong and big. Lalo-lalo sa relationship sa loob ng pamilya, pag-aasawa. Dapat parehas. Kasi wala talang silbi. Parang tinuturan niya rin yung sarili niya dun eh. Nagko-confess ang Diyos na walang silbi yung mga anak kung marami. Kasi karamihan sila sa kanila hindi naniniwala sa akin. Hindi naniniwala na ang intention ko sa kanila is mabuti. Ganon din naman ang isang rason ng ibang magulang, di ba? Pag hindi nakikinig ang mga anak. So, accept mo lang, lagi accept mo yung mga naririnig mong insulto at lait. Hanggang naririnig mo na lang yan pumapasok, lumalabas doon. Walang effect sa emosyon. Parang ganun-ganun lang, napana. Kasi pag nung una, di ba, pag nakakarinig ka ng insulto and lait, didiretso mo na dito sa puso na parang dagok at
may mabigat na hindi ka maintindihan na para kang iiyak na sasabog na gusto mong sumigaw. Pero pag paulit-ulit mo yan na i-accept, ganun lang. Tapos sila ang masasaktan kasi wala kang binigay na reaction sa mga sinabi nila. Sila ang magtataka. Makikita mo din naman sa reaction nila. And, yun lang. Yan ang tunay na confidence and courage sa sarili din, self-worth. Kaya hindi ka naaapektuhan sa mga pinagsasabi nila. Ang taas naman ng apog mo, ang taas naman ng ng gusto mo. Ay, wag kang maniwala, gusto lang nilang pababain. Nagyayabang na naman yan. Ay, huwag ka ulit maniniwala. Lalo-lalo kung alam mong good intention yun para pababain ka. Huwag sa level nila. Huwag na huwag kang. Huwag mong iaalaw yun. So hanggang dito yung part na to. Kasi pag binild mo, nag-grow ka spirituality, ginagawa mo sarili, yung vibration mo ng higher, nasasabi nila, or frequency, energy, marami talagang lalapit sa'yo na para pabagsakin ka. Huwag mong iisipin din na laging may ganun na gustong sirain yung ganito, ganyan. Test yan para lalo kang i-level up. Ay, ayan na naman si Tess, parang ganun. Maging excited ka na i-accept yun. Huwag mong i-resist. Kasi binibigyan nila, kahit negative energy ang binibigyan nila, binibigyan ka nila ng negative energy para maging positive yun. Sila ang mawawalan ng energy. Yun yung tinatawag nilang vampire energy. Magiging natural na siya ngayon sa nangyaring shift. Hindi na yung magbubuli sila, tapos ikaw ang mawawalan. Kasi yun yung, parang totoo yun, yung part na yun, marami nagsasabi na nag-explain. Yung pupuntahan ka, akitin ka, yung sasabihan ka ng sweet words, lalong-lalo yung mga teknik ng mga lalaki para makuha nila yung girls, para makuha ka sa kama. Hindi na mangyayari yun. Sila ang mabavampirize, pero i-recognize mo yun, yung energy na yun, na niluko na naman ako ng kahit may nakuha kang energy doon, pero negative, magiging negative ka na magiging dahilan para mag-stuck ka. Aminin mo na nangyari yun, na nahulog ka doon sa patibong na yun, pagiging accountability na yun, na hindi ka naging wise sa desisyon na bakit pumatol ka doon, na bakit, ano bang hanapin mo yung kung bakit na magnet ka doon sa part na yun na nahulog ka sa patibong. Dahil gusto mo yung attention na binibigay, or dahil gusto mo yung pag-a-appraise sa'yo, or dahil pangarap mo magkaroon ng partner, or kahit anumang napansin mo. Reflect, yun, ando na yung reflection. And repent sa sarili. At sa Diyos kung kinikilala mo siya. At kasi mas malakas ang meron din ako nakitang verse na mas nahulog ang tao talaga sa lust. Yan sexual, yan, yung acts. Nahuhulog na sa patibong agad. Sa laman, nasasabi nila. Yun din kasi minsan ang ibig sabihin ng carny pag sa Tagalog na Bible laman or carny, yung part na yun, yung sexual act. Pag tinataas mo din kasi yung high vibrational mo, natitrigger din kasi yun. Yeah, at nakalimutan ko kung anong, kasi di ba merong 7 chakra, and yung sexual organs natin, babae ka man or lalaki, is, ano bang chakra doon? Natitrigger talaga siya kasi yun ang gate para may maparealize sa different kinds of magsisimula muna sa root, pero second gate yung hindi gate yung root, kasi andun na yun, nangyari na siya. Ang gagawin mo na lang is accountability, reflection, para ma-realize mo yung sins mo and mistakes mo, yung root, tapos mag-open yung gate. Yan yun. May magti-trigger sa sexual instinct mo. Kaya minsan, pag nag-healing ka, lumalakas yung gusto mong pag babae ka, makipag sa different gender, or kung alam mo naman ngayon, may mga bye-bye tayo, or same gender, pigilan mo yan. I-realize mo na yung chakra yun na pinaparating sa ibang 4 chakras na messages para si brain,
Ano ba yung chakra na galing na nire-represent ng brain? Ano, nakalimutan ko na, basta yung nire-represent ng ano, and ma-realize mo kung para aminin yun at hindi, kung pag nire-resist mo at mas nasaktan ka, and ang hindi lang food ang ano ng isang tao pag na-stress siya sa problema niya or depressed, sexual, di ba maghahanap sila ng partner nila para gagawin yon, and wala, na-release ako. Kaya yun din ang ano ng science pag na-stress ka, itry mong gawin ito, kahit wala kang partner, meron namang sex toys, parang may nare-release talaga. Science is not totally perfect, ano, parang pinpoint niya lang yung anong gawin, anong nangyayari, pero kulang kasi pag i-add mo ang spiritual, magiging kompleto siya. So yan, hanggang dito siguro yung long talking din to, self-worth. Lapitin tayo ng kung ano-ano dyan, spiritual and materialistic world, physical materialistic world. Kaya mag-ingat tayo and patatagin ang sarili. God bless and good luck sa atin. Thank you for subscribing. If you subscribe, click the notification, comment if you want, and share, and like also. Comment ko ano natutunan nyo para malay mo may hindi ako nasabi ay mababasa din, di ba?